after PCT, I'll have a short vacation. And then, I'll be doing something sila Tita Cory for sa ABS still. I think i-announce pretty soon kapag na-finalize na next week. Hello Kathden fans! Ito na nga ha, may pasabog at saka abangan tayo sa Kathden mga kasambireros. Pero unang-una ay twinning sa white mga kasambireros, no, kulay puti na naman ang suot ni na Mr. and Mrs. Fulkerson soon. Yan, narinig ninyo mga kasambireros, si Ma'am Catherine po ay magkakaroon ng may nangyari pala kay Sir Alden sa airport sa aeroplano. So abangan ninyo yan mga kasambireros. So pero dito nga ayan, narinig ninyo si Ma'am Catherine, magkakaroon siya ng maikling bakasyon mga kasambireros, no? Saglitang bakasyon kasi sa sobrang pagod din, no, ng inyong box office queen ay kailangan niya rin magpahinga. Tapos sa pagbalik niya, ito na siguro yung kanyang tatrabahuin, no? Baka ilan na 1944 mga kasambireros, kasi ang sabi niya ay pag nakabalik siya next week daw for further announcement pa daw mga kasambireros. So pero ngayon or baka mamaya ay nasa vacation mode na ang inyong box office queen, kasi yung kanyang interview na ito sa TV5 at sa other reporters ay kagabi pa mga kasambireros, no, sa Pilipinas Got Talent Grand Finals nga, no, ng Season 7. So abang-abang tayo mga kasambireros, pero baka yun nga, no, malamang sa malamang ay tawag dito Maria Elena or Elena 1944 na yung kanyang gagawin mga kasambireros, pero wala pa siyang binitiwang details kasi nga to be announced pa mga kasambireros, para na rin respect sa management or sa gagawa ng tape mga kasambireros or ng project. And then ito, so yun nga, no, twinning ang inyong box office king at saka box office queen na naman. Naka-white na naman sila. So hindi gray ang kanilang anak, kundi white mga kasambireros. So nagpa-picture dito, no, ang isang fan na naka-white siya mga kasambireros. So baka part ito ng nasa ano nila dito, nasa airport na or paalis na mga kasambireros dun sa Amerika, pero naka-white siya mga kasambireros din. So baka nasa airport nga ito. And then ito, so nangyari ay binalita rin, no, sa GMA mga kasambireros ito. Nag-shoutout si Pops Alden kasi nga yung kanyang kulnago na parang nag-crack mga kasambireros yung kanyang yung kanyang frame nga, no. Sabi ito, shout out to Cathay Pacific for fracturing my bike frame and unloading my bike box and bike rack on my way home to the Philippines. Please do something about this. So yung shout out sa sa Cathay Pacific. Siguro nandito na si Pops Alden, pero niya talagang hindi siguro na naingatan ng maayos or na handle ng maayos ito. Kasi kasi matibay ito, no, hindi siya siguro hindi na nang maayos na akala nila na walang sira or baka nadaganan mga kasambireros, kasi matibay itong kulnago. Bakit kaya na-fractures? Ibig sabihin baka malakas yung impact ng pagkakasira, dun sa bike, mga pagkakadagan dun sa bike mga kasambireros, kaya ganito. And then ito, pero sana hoping na ma-actionan ng Cathay Pacific. Nagpalit ng ng profile picture si Sir Alden sa kanyang social media account, especially sa Blue app or sa Facebook mga kasambireros, ng kanyang dila-dila, no, na naging trending nga mga kasambireros. So yun, no, 4.3 followers. This is the official Facebook page and game live stream page of Alden Richards. So yun na, 4.3 million followers siya mga kasambireros. And then ito, nag-share din siya ng kanyang prayer sabi niya dito, Dear God, your word in Romans 8:37 says that I am more than a conqueror through Christ who loves me. Help me to walk in victory today, not in fear or doubt, but with the assurance that you are good, that you love me, and that nothing can separate me from your love. Let me be an active part of your kingdom today, living with your purpose, faith, and boldness. Use me to bring light, hope, and encouragement to those around me. Always reflecting your grace and truth. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden, sa iyong shinare na word of God sa Romans 8:37. And then ito,
ang dalawang businesses ang ano ni Pops Alden dito. So yung Hungry Pita ay nag-share no ng kanilang another teaser. Sabi dito is feel the love in every bite. Shawarma na may pusong Pinoy, made for every craving, every Pinoy, every hungry heart. So nakatikim na ba ang lahat? Let's go. So yun yung kanyang tagline na parating sinasabi mga kasombrero. Shawarma na may pusong Pinoy. So order na po kayo kung trip niyo po mga kasombrero ha, yung mga shawarma. And then ito, another business niya mga kasombrero, no, naging convenience na pala no itong McDo nila. Open 24 hours. Hindi pala ito dito mga kasombrero, no. Doon yata ito sa Hong Kong na kanyang kuha na McDo mga kasombrero. So grabe no, 24 hours open ang kanilang McDo mga kasombrero doon sa Hong Kong. Ang alam ko dito sa atin, bukas ba na 24 hours? Parang hindi no, hindi bukas 24 hours yung McDo dito sa atin mga kasombrero. Yung alam ko lang dito isa yung 7-Eleven at saka yung mga nasa dito sa mga malls no, na iba na gaya ng Mall of Asia na talagang araw-gabi no, talagang doon po ay bukas at saka gising ang mga tao, like maraming call centers, kasi doon ako nagtrabaho dati mga kasombrero sa Mall of Asia. So talagang alam ko na bukas at saka gising ang mga tao 24/7. Kasi nga parang maraming establishments kasi no, pagka madaming establishments lalo na call center companies, marami gising ang mga tao paggabi kasi nga yung mostly na mga clients ay mga foreigners mga kasombrero. So yung time zone nila ay baliktad sa ating time zone mga kasombrero. And then ito, nag-post din si Pops Alden ng mga pictures na zigzag no, na mga tao dito sa bundok mga kasombrero na mga So hindi ba parang dito siya nagbike, pero hindi ito yung parang iba yung pinost niya dati na na mapa na view din po mga kasombrero. Pero ito ay zigzag din po no, parang labyrinth yung style ng highway niya mga kasombrero na paliko-liko. Sen po mga kasombrero. And then ito, so the last item natin ito, yun, pinost lang ng isang ng isang Kathleen admin din. Ang kulit no, nung nasa boat or nasa bangka pa sina Pops Alden nung time na birthday ni Ma'am Catherine sa Coron, Palawan, if I'm not mistaken. Ito na nasa bangka sila. So that was sa 2023. So yun, 2023 nung hindi pa gaanong patok ang Kathleen na so kaya ngayon tago-tago na. Tago-tago na talaga sila. So private but not secret ang Kathleen mga kasombrero. Tago ang malala. Sabi nga ng mga Kathleenatics natin na masugid na mga taga-subaybay. Alright, so yun lang po actually sa ating Kathleen items ha. Pero abang-abang pa kayo kasi meron pa tayong isang update. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. And today, June 23, 2025. Bukas po ay June 24, no? John the Baptist Day. Pero sana po ay pakinggan po natin ang Word of God ha. Pagpalain po ang bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasombrero. Ang title natin, Buhay na Pag-asa. 1 Peter 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Because of His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Parati ito naririnig sa akin mga kasombereros ng ating pag-asa ay buhay. Si Jesus Christ ay buhay. So habang buhay si Jesus Christ ay buhay din ang ating pag-asa sapagat siya ay walang kamatayan. He resurrected from the dead and now seated at the right hand of the Father, and His authority, His power, His righteousness, His holiness, His kingdom will be forever and ever and ever. So wala siyang katapusan mga kasombereros. Eternal after eternal, eternity after eternity after eternity after eternity. Ang Diyos po natin ay walang kamatayan. That is why habang tayo nabubuhay, if we have faith in the Lord Jesus Christ, our living hope, our hope is alive mga kasombereros forever and ever and ever. So, ang sinasabi ni Apostle Peter dito mga kasombereros, na sinasabi niya na
tayo po ay pinagpala, no? Kung kaya sasabi natin na kapag ikaw ay blessed, ikaw ay blessed, ibig sabihin that's something divine and galing sa Panginoon, mga kasambreros. Ay, sobrang blessed ko ngayon. So ibig sabihin, God has given you, supplied you the things that you need, or the intangible and tangible things that you need, whether it be love, patience, kindness, faith ngayong araw, pag-asa, no, na buhay, mga kasambreros. Kahit ano man yan, material things, for example, people around you, for example, you have a loving mother, a loving father, you have supportive kids or supportive na mga kapatid, na magulang, and so on. So si Apostle Paul, binuksan niya ang kanyang pinakaunang liham, kasi 1 Peter chapter 1 no, ang letter na ito, mga kasambreros, sa pagsasabi na God the Father and His Son Jesus Christ, reminding readers that salvation is a gift of God's mercy. Okay? Regalo po siya, at saka dahil sa awa ng Panginoon, mga kasambreros, dahil tayo ay kung kaya tayo nagkaroon ng salvation or ng kaligtasan. Hindi ito gawa ng tao. Walang may nag-utos kay God the Father na ipadala ang kanyang kapakaisa-isang anak, kundi sila, no, siya mismo, mga kasambreros. It's out of His mercy and love and great plan of salvation sa humanity, upang tayo ay maligtas at manag-uli, no, sa presensya ng Panginoon, mga kasambreros. Then Peter states that believers are given a living hope through the resurrection of Jesus Christ. What exactly does Peter mean when he speaks of a living hope? Peter states that it is the new birth, no, that provides our living hope, affirming that salvation is a gift from God. Just as an infant does nothing to be born, we experience rebirth not because of who we are or anything we have done. So parang isang bata, no, wala siyang ginawa, mga kasambreros, kundi yung parents niya yung may ginawa, mga kasambreros, kaya na naisilang isang bata. So ganun din po sa atin, mga kasambreros, wala tayong ginawa, kaya nagkaroon tayo ng rebirth, ng nagbago, mga kasambreros, or transformation from unbeliever or non-believer of Christ to a believer of Christ, mga kasambreros. So let's proclaim always and open our mouth that our living hope, that our hope is alive through the resurrection of Jesus Christ. Bible commentators often call Peter the Apostle of Hope. In this passage, Peter links our new birth, our salvation, with the idea of a living hope. So according sa mga scholars or Bible scholars, para si Apostol Pedro ay tinatawag ding Apostle of Hope, mga kasambreros, kasi nga binuksan niya yung kanang pinakaunang liham, and yung context, yung gist, yung buod ng kanyang mensahe or ng kanyang liham, mga kasambreros, kasi may 2 Peter pa, may pangalawang book pa siya, mga kasambreros. So parang yung buod ng kanyang mensahe ay para sa atin ay pag-asa, no, buhay na pag-asa, mga kasambreros. The hope Peter speaks of is not the wishful thinking usually associated with the word hope today. We might say, I hope it doesn't rain, or I hope I pass the test, but this is not the kind of hope Peter has in mind. So may mga times na sana makapasa ako, sana uulan, sana ganito, sana ganyan. So hindi ito yung kumapauri ng pag-asa na gustong tukuyin ni Apostol Pedro dito, mga kasambreros, kundi ang buhay na pag-asa na may confident expectation tayo. Meron tayong eagerness, meron tayong excitement, at di ba, pag confident ka, o kamusta yung exam? Confident ako na makakapasa ako. O kamusta yung confident ako na makuha ko yung trabaho. Kamusta yung so confident ako na yung anak ko ay makapag-graduate. So ito yung ibig sabihin ng parang yung Greek term kasi dito, no, Griego na lingwahe na ginamit sa hope, mga kasambreros. Ang ibig sabihin po sa Griego na lingwahe ay an eager, confident expectation. So yun po siya. Hindi siya yung sana, no, parang yung usual natin na expression, mga kasambreros. So kasi ang word niya sana, it's parang parang hindi siya tawag dito, hindi ka pa gaano sigurado. But in Jesus Christ na level ay kakaiba po yan, mga kasambreros. So this hope of the believer is not only living but lively.
Okay? Grabe, no? Lively, mga kasos. Meron siyang joy. Meron siyang kagalakan, mga kasembreros. So, unlike the empty, dead hope of this world, this living hope is energizing, alive, and active in the soul of the believer. So, yun nga, no? Hindi lamang siya parang palamya-lamya na pag-asa, no? Hindi ganon, mga kasembreros, kundi lively siya. May buong kagalakan, may buong tuwa, may buong pag-asa, may buong confidence sa mga kasembreros in the hope of the Lord Jesus Christ. We'll live with great expectation, no? Grabe, sabi sa New Living Translation naman, mga kasembreros. So, our living hope ng ating buhay na pag-asa ay nagsimula, no, from living, no, at saka buhay na Savior, mga kasembreros. Kumaga pa, nabuhay muli na Savior, and that is Jesus Christ, no other than Himself. So, Peter's living hope is Jesus Christ. The apostle is speaking to Christians who were suffering persecution in Asia Minor. So, ito yung kanyang parang background, mga kasembreros. Pinapalakas ni Apostol Pedro yung mga manampalataya, no, yung mga nagbabahagi ng gospel na kasamahan nila sa Asia Minor, maybe sa Turkey, kasi ng mga nasa Asia Minor, Turkey, Myanmar, and so on, mga kasembreros. His words were meant to encourage them in their troubles. Their future was secure because of the resurrection of Jesus Christ. Their hope was in His victory over death and His resurrection life. So whatever the persecuted believers would face in the world could not compare to the blessings of the future resurrection and the life to come in eternity. So ganun, grabe, no? Alam niyo, napakaganda ito, mga kasembreros, and yung living hope natin ay talagang nakaangkla yan, walang iba kundi sa pangalang Jesus Christ, no, the Son of the living God, mga kasembreros. He rose from the dead. So that's Matthew 28 verse 6, mga kasembreros. And He's alive forevermore. It continues in the present, and Jesus is alive forever. So that's Colossians chapter 3 verse 1, mga kasembreros. Sinishare ko po yung itong pag-asa, mga kasembreros, kasi nakita ko na lalong-lalo po sa ating mga kababayan sa Israel, sa Iran, mga kasembreros, marami ang nawawalan at natutroma pa, no, kasi nga sa nangyayari doon na gulo sa dalawang bansa na ito, mga kasembreros. And let's pray for hope talaga at saka protection din sa kanila, mga kasembreros, na sila po ay maging safe, mga kasembreros, no, lalo po yung mga bata, no, mga inosente. Nakita mo talaga ang kawawa yung mga bata, mga kasembreros, na walang kamalay-malay ay nadadamay sa kumapas sa gulo ng dalawang leader at dalawang bansa. So let's pray that Israel, the chosen people of God, the chosen nation of God, ipaglaban sila ng Diyos in a nice, kasi ang plano ng Diyos talaga perfect yan, mga kasembreros. So there is a reason behind why this is happening, mga kasembreros. So let's keep on praying and praying for everyone, mga kasembreros. Alright, so lamang po in the meantime, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa na buhay.